things I can't seem to let go. And I feel like I'm all on my own. And some days it gets worse and the memories hurt. But I hope that one day I let go. I know I get mad, too mad, and I don't wanna do that. It hurts bad and I hate when the mood lasts. I move fast and I try hard to move past all the pain, cause I'm looking for a bright side in my mind, cause you only got one life. Need advice from the future, am I alright? If this fight feels like something from your own life, then one time let me hear you sing. Sometimes things will get hard and leave you covered in scars, but I know I could get out of this. And I feel like life moves way too fast to hold on to things from the past. So goodbye to things I'll never miss. We don't run, no, we're staying together and So yun ang mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ito ay nagkakahalaga ng 60,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din po yan sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo para meron tayong reference. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2025? At para sa mga gustong bumili, pwede nyo akong i-contact sa aking Facebook page na iMark Moto 2.0 para at least ma-assist ko kayo at mabigyan ko kayo ng price. Or yan, nasa ano nyo, di ba may price list na tayo dyan. So, sa lahat ng mga nakagamit na pala ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to? Ayos na ayos yan, di ba? So, yun ang mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle ngayong 2025? Ito ay nagkakahalaga ng 75,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang kanilang installment at yung kung meron silang rebate. Okay, so sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na iMark Moto 2.0 para at least ma-assist ko kayo sa mga gustong bumili ng ganitong motor. Pero sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2025? Comment nyo naman yan. At doon sa mga nakabili na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga nag-experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan, di ba? So yun ang mga best no, ngayon 2025, nakita na rin natin yung version 2 ng talagang Blink 125. Kung last time nakita natin yung Blink 150, yun kasi ay FI na, tapos nagkakahalaga siya ng 75,000 no, pero ito nagkakahalaga lang to ng 60,000, pero ito yung version 2 ng 125 ng Blink. So mapapansin natin dito yung harap niya is talagang binago na ng version na to. Okay, so yung dating Blink, mas pinaangas nila ngayon at alam naman natin kung saan nga ba siya inspire dahil nga dun sa tawag dito, sa Honda Beat. Okay, dun siya talaga inspire. And yung kanyang panel, ang pinagkaiba dun sa 150cc, ito ay naka-analog type compared dun sa 150cc na naka-digital panel na siya. So, meron pa rin naman tayo rito na USB charging port. Okay, isusi pa rin naman to. Meron tayo rin tong utility hook. Okay? So, wala pa rin tayo rito side stand kill switch. Ayan. So, meron pa rin tayong kickstart dito sa side na to, sa ating panggilid. And, yung ating kulay na available is kulay white and blue. Okay? Para doon sa Blink 125 version 2. Ayan. So, ayan po yung mga available nila. Glossy finish. At hindi ko rin alam kung meron pa silang matte finish na to. Pero, yun na nga. Dahil nga dito sa Blink 125, eh sakyan pa rin natin. Kung last time nasakyan na natin, yung 150, okay? So, okay din. Goods din yung ating side stand dito. Tsaka meron tayo ditong parang extension o yung ulo niya. Mas safe siya pag titingnan natin. So, kagandahan din pala dito, naka-LED na yung ating headlight. Pero dito sa ating taillight, meron tayo ritong, headlight. Ano rin pala to?
Naka-LED na rin pala halos lahat ng ilaw na ito. At naka-mono shock nga pala to. So yung iba kasi gusto nila naka dual shock, pero okay din naman to, goods din naman kahit naka single shock siya. Okay, so upuan natin. Ayan, 5'2" ang ating height sa mga nagtatanong. Ayan, halos same height lang din naman sila ni 150. Ayan, pero napansin ko dito medyo matigas yung ating upuan. Matigas siya, no? Hindi ko lang din sure or hindi ko maalala kung matigas pa yung 150cc. Pero ito matigas. Pero kagandahan din dito, nandito yung ating gulay board. Pero yung mga ayaw dito sa gulay board yung battery, gusto nila nandito sa compartment. Ayan, wala po tayong magagawa. Nandito talaga siya. Kasi nga naman yung iba, nilulusong nila sa baha. Pero advice ko lang, huwag nyo na ilusong sa baha. Diba? Kung ayaw nyo nang masyadong madaming gastos. Kasi pag napasukan yung ating panggilid, magastos siya. So, yan, yung shock niya. Okay, goods din. Sa likod, okay, maano din, malambot din. Yan. So, pwede tayong maglagay ng top box dito. Palitan na lang natin yung bracket para at least sa top box natin and then yung bracket. Goods tayo dyan. Tsaka additional storage din yun. Lalo na pag naglo-long ride tayo. Pwede rin tong i-long ride. Kahit sabihin nyo na 125cc to. Kaya nito. Okay? Kaya na to. So, kaya itsura natin, yung ating legroom, malawak din, komportable sa mga beginner na gusto magkaroon ng motor. Pwede ang isang to. Okay? So, 125cc, meron ka ng ganitong motorcycle at saka panalo din yung specs na ito. Ayos siya. So, center stand natin, kung magaan din ba siyang center stand, magaan siya. Ayos din. So, yun nga ngayong 2025, nakita na rin natin itong Blink 150 EFI. So, tama po kayo, EFI na po itong Blink 150. So, meron silang dalawang version. Merong isa na Blink 125, yun yung carb type. And itong 150 natin is EFI na siya. Pero same lang din naman daw yung itsura nung 125. So, bablog pa rin natin yon kapag meron silang available dito. Kasi na-release na nakaraan. Okay, so ngayon, ito yung itsura niya. Meron tayo ditong kulay black and then may lining siya dito or mga decals na kulay red. Meron din siyang kulay red dito. So, meron dito sa side na to na parang pa-X yung design niya. So, side stand natin doon sa mga gusto or mga nagtataka kung bakit nga ba 150 tapos ang liit ng motor. Good yun, di ba? Para doon sa mga gusto ng maliit yung motor o yung compact lang. And 150cc, medyo mabilis talaga to. So, hahabol din siya. Pero syempre, kung gusto nyo, ito yung beginner bike nyo, ingat tayo sa daan. Okay? So, side stand natin. Ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. So, goods naman. Yung ating side stand dito, meron din siyang extension ng paa niya. So, meron din tayong gulay board dito. And, ayan, 5'2" yung ating height. Ayan, medyo tingked tayo. Alam naman natin yan. Pero, manageable naman yung ating motorcycle. Magaan din siya. Tapos, yung itsura niya talagang compact na compact. Alam nyo naman kung ano yung kamukha na ito. Pero, yun na nga, nagkakatalo lang din sila sa design and sa looks. Okay, sa presyo din. So, ayan. Yung kanyang shock. Ayan. Saktuhan lang. Sa likod. Medyo matigas na sa likod. Hindi ko lang alam kung adjustable siya or ano. Pero, ayan, oh. Ang lakas ng preno nito. Oh. Pati sa likod. Turning radius niya, malawak din. Sobrang lawak din na ito. Ayan, oh. Tatama na siya. Tapos sa legroom natin, malawak din or meron pa tayo ritong space and then meron din tayong utility hook dito, meron tayong USB charging port para sa mahabang biyahe natin and then meron tayong digital panel para dito. Yan, yun yung kagandahan dito, digital na siya. Okay, so yan, sa ating OBR maluwag din, tapos malaki din yung ating foot pegs dito kaya kahit malaki or anong size yung pwede nyo i-angkas dito, pwede. At kagandahan din, kung gusto nyo maglagay ng top box, pwede kayo maglagay dito, no? Lalo kung maglo-long ride kayo, pwede ang isang to. Maliit man siya, pero magaling. Or mataas yung CC niya, okay? So, ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang looks ngayong 2025? Itong bagong Blink 150 EFI. So, comment nyo naman yan. Okay? So, center stand natin. Center stand, magaan ba siya? Magaan din naman siya. Ayos.